Hello guys, welcome back again sa ating YouTube channel, no, The Action Man. Una sa lahat, may galab shoutout po sa lahat ng mga kakamping at sa mga hindi man mga kakamping. Kung interesado ka sa bidyong ito, patapusin mo na hanggang dulo at huwag nyo nang kalimutan na i-like at i-share ang ating video para malaman naman ng ilan sa ating mga kababayan na nagtutulog-tulugan sa katotohanan. So muli naman nagbabalik ang nag-iisa nyong host na si The Action Man para magbigay ng komentaryo at reaction sa mga mainit ng issue ng bayan. So ito ho mga ka-action, ito na ho ang sabi ko sa inyo na talagang marami ang magrereklamo o mag-aarungal. Dahil nga ho sa immediately na pagpapatupad ni Mr. President Bongbong Marcos sa ilalim ng Executive number 39 na kung saan ay kailangan ang lahat ng mga nagtitinda ng mga ng mga bigasan ay sumunod sa kanyang utos, sa kanyang pinag-uutos ho. Oo. Kaya nga sabi ko noon nung natalakay natin ho, kung napanood nyo po ito, kung susunod po ba ang mga maliliit na nagtitinda ng bigasan. Kasi nga ho, kasi kung taas pa ang kuha ng presyo nila dati, hindi po sila magsusugal na titinda ang kanilang bigas ng palugi. Kaya ito na ho, ito na po ang part 2. Oo. Sorbe po tayo at makichika ho tayo, ha? At ang masaklap ho dito mga ka-action, ang sino man na lumabag at mahuli ay maaaring magmulta ng 5,000 to 1 million na tumataginting agoy. At bukod pa dyan, pwede pang makulong ng 10 taon. Tingnan mo. Ayan ang sinasabi ko eh. Oh. Sa tingin ba ni Mr. President, ikakasaya ba ito? Iwan ko lang ha. Tayo na mga mamimili is okay naman po sa atin kasi makabili na ho tayo ng mura. Hindi naman po talaga mura yan eh kasi 41 pa talaga yan eh, no? Ang hinihintay natin ang 20 per kilo pero wag na ho tayo umasa doon. Diba? Ayan. So, ito ho, panoorin po natin ang mga iilan sa mga na-interview ho ng News 5 po mga ka-action ha. Ito po ang pag-angal nila. Ang sabi nila, uuwi na lang ako at matutulog kaysa magbenta pa ng palugi. Totoo po yun. O ito ho, pakinggan ho natin para hindi ho tayo magtagal. Hirap din na makasunod sa price cap ang ilang nagtitinda ng bigas sa Pasay. Ang ilan sa kanila magpapahinga na lang daw kesa magbenta pa at malugi lamang. Nasa frontline ng balitang yan, si Laila Pangilinan. Ma'am, sorry. Nakapaskil na sa mga palengke rito sa Pasay ang Executive Order 39 ni Pangulong Marcos. Ito ang naguutos na magkaroon ng 41 pesos at 45 pesos na price cap sa bigas pero mayroong mga hindi makasunod dyan. Ay, hindi po pwede yun. Supplier po. Supplier po kausapin. Wag po kami. Kung makukuha po namin ng bababa, ba't hindi po namin ibababa? Di po ba? Hindi ba pwede ibaba kasi mahal pa yun ang nakuha namin eh. Wala, malulugi. O, tama naman po ang sabi. Supplier ho ang kausapin. Wag po yung wag yung po yung mga ganito na mga maliliit na nagtitinda ho. Oo. Masyado naman po kasi loging-logi ho sila kasi mataas nga po ang kuha nila. Eh kaysa ba naman ibenta nila ng 41 pesos, eh di mas maganda pang i-stock nila yan. Oo. Kaso nga lang, kung hindi man nila itinda yan, eh abuti ng siyam-siyam yan, eh masisira yung bigas. Kaya titingnan natin kung ano po ba talaga ang magagawa nito. Ito po, ang naaapektuhan ho dito, yung mga nagtitinda ng mga maliliit kagaya sa mga palengke po. Hindi lang ho sa palengke, kahit sa mga sidewalk lang ho dyan mga ka-action. Eh talagang aangal ho sila sa mabilisang pag-uutos sa ilalim ng Executive number 39, no? At ang pinakamasaklap dito, eh pwede pa silang makulong. Kaya, eh siyempre, pipiliin na lang nilang matulog. Di ba? Continue. Yung kasi mahal pa eh. Nabili ng mahal tapos benta ng mura. Hindi naman daw pwedeng magpapagod sila. Tapos, wala naman palang kikitain. Anong mangyayari sa'yo kapag 45? Uuwi na lang po ako, matutulong na lang ako. Baka hindi mo na ako magtinda ng bigas pagka ganon. Di po ba? Kung wala naman kami tutubuin, bakit pa kami nagpapakahirap? Sa pag-iikot naman ng Pasay City LGU, giniit ni Mayor Emmy Calixto Rubiano na may kalalagyan ng mga lumalabag sa ipinataw na price ceiling. Pero sa ngayon, warning lang muna. Oo, at dito po sa amin, syempre, patuloy lang ang aming inspeksyon 24/7. At talagang
sila ay babawalan at siyempre ipatitigil natin kung sila ay nagbebenta ng mataas doon po sa classification ng bigas. Para naman matiyak na maganda ang kalidad ng murang bigas, bumili ng tig 10 kilong regular at well-milled rice ang alkalde. Sa ilalim ng Price Act, maaaring pagmultahin mula 5,000 piso hanggang 1 milyong piso o hindi kaya'y makulong ng 1 hanggang 10 taon ang mga lalabag. May kapangyarihan din ang LGU na bawiin ang business O, di ba mga ka-action? Sino ba naman ang hindi matakot niyan? Nagtinda ka lang ho, pero pwede ka palang makulong. Yan na po ang sinasabi natin. Yan na po ang sinasabi na talagang lalo pong maghihirap ang ating bansa. Di ba? Ang hirap ho. At pwede pa pala cancelin ang kanilang mga business permit. Siyempre, matigas ang ulo, lumabag kayo, hindi ka ika-cancel natin yan. Di ba? Yun sila, sinasaywar agad nila. Kaso nga lang, hindi ho nila naisip ang magiging epekto sa mga maliliit na negosyante katulad nito. ng mga mapatutunayang sumusuway. Bubuo na rin ng team ang Department of Justice na tututok sa pagsisigurong nasusunod ang price ceiling. Ang pinakamabigat niyan, syempre, economic sabotage, which is non-bailable. Mga profiteering and other crimes that are against commercial interests of sa taong bayan. Dito naman sa Dagonoy Market sa Maynila, sumusunod naman ang mga rice retailers sa price ceiling. Pero may panawagan sila. Kaya yun lang ang pakiusap ko sa gobyerno. Gusto nyo ng 41, gusto nyo ng 45, bigyan kami ng bigas. Galing mismo sa kanila na gusto nilang ganon. Eh wala namang binibigay ng ganon eh. Kami ang kawawa ng mga retailer. Kasi kami humaharap sa mga tao. Nagbabalita mula sa Frontline, Laila Pangilinan, News 5. Mga kapatid, Tama naman po ang sinabi ng isang retailer, no, mga ka-action. Kung gusto po ni Mr. President na 41 to 45 ang may mabibili sa mga palengke kung saan-saan dyan, magbigay sila ng bigas. Oo, di ba? Tama naman po. Kaysa ba naman ibenta nila yung mahal na nakuha nila sa mga supplier? Oo, tama naman yun, Mr. President Bongbong Marcos. Bigyan mo sila ng bigas na ibebenta nila 41 to 45 ang kilo. Tingnan natin kung may lalabag pa. Susunod yan, pag galing sa inyo, pag galing sa gobyerno, di ba? Tama naman po, exactly po yun. Palakpakan nga ho. Oo, nakuha po talaga sa pool ho talaga. Tamang-tama po yun. Kahit ako, sige, ipapatupad ko ang sinasabing price ceiling. Bigyan nyo po ako ng tag 41 o tag 45 ang kilo. Ibibenta ko po yun. No? So, yun lang ho mga ka-action, mga kakamping nog. I-share ko lang ho sa inyo. Maraming salamat sa lahat ng mga viewers natin Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong lingkod, Chida Action Man. Good evening everyone.